Sagittarius, hi. Welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin ang energies ng inyong kaperahan, money, career, finances ngayong January 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Ayan. And thank you sa lahat ng mga hindi nagsiskip ng ads sa ating mga videos. Thank you so much sa inyong suporta. It helps a lot dito sa channel natin. So, let's see, Sag. Let's see. Money, career, finances. January 2025. Ray of light. This is having focus on your goals, on your dreams. Maaring meron kang bibigyan talaga ng special attention ngayong January. Na, let's say, meron kang mga multiple sources of income. So, maaring ngayong January, sa isang bagay ka lang muna magpo-focus. Or, nandun yung attention mo, na mas maraming attention. Okay? Maaring, let's say, nagsimula ka ng isang negosyo. O, syempre, kailangan talaga niya ng full attention mo. And you also see kung ano na yung, parang na-visualize mo na yung resulta niyan. Kaya talagang focus na focus ka. You have elephant, complexity. This is about being majestic and regal. So, yung iba sa inyo, maaring meron kayong i-improve sa inyong sarili, especially sa inyong pananamit, sa physical ninyo, physical appearance. You want to be more presentable. Ayan. So, pwedeng sa yan, sa workplace mo, gusto mong mas magdamit ka ng ibang styling, no, na mas presentable, or something that will make you feel comfortable, and at the same time, maganda yung pagtingin sa'yo ng ibang tao. You also have the cloud. The cloud is, di ba pag sinabi natin clouds, para siyang anything complicated na iniisip mo, kaya clouded yung isip mo. Maaring meron kang mga decision making na kailangan gawin ngayong January when it comes to your career path, your business, your job, na ito yung time na nangangailangan ka ng clarity, no, kaliwanagan. Yan, to become more conscious on your goals, no, yung tipong alam mo talaga kung saan ka papunta, hindi yung bahala na si Batman, no? So, you are really planning your actions, no? Kung paano mo siya gagawin, ipupursue. Let's see. Okay, you have the King of Cups, the Page of Cups. So, this is about your instinct, your intuition. I think, yung inyong paniniwala, like, spiritual beliefs or yung manifestation skills ninyo, malaking tulong yan pagdating sa pagsasakatuparan ng inyong mga pangarap. Page of Cups is the magic within you. It's like yung parang spark sa sarili mo na pag sinubukan ko to, baka maging successful siya. It's like nangangarap ka ulit. Oo. And maaari kasi yung iba sa inyo, yung mga naging pangarap nyo before, isinantabi nyo kasi may ibang opportunities na mas dapat nyo bigyan ng attention. And right now, ito naman, yung isa naman, yung magsha-shine para sa inyo. Okay? O, diba? Speaking of shine, merong sun. The sun is about energy, your light, liwanag, clarity, your strength. Ayan. So, you have all the energy, the strength na kailangan mo para sa mga goals mo sa career mo, trabaho mo, or business mo. You have the Temperance card. This is healing, doing things in moderation. So, kung ikaw ay medyo naging magastos nung mga nakaraang buwan, ngayong January is, parang ibabalik mo sa balance yung cash flow mo, na hindi ganun kadami ang lalabas na pera sa'yo. Anything in moderation. You are also divinely guided, no? So, maaring you have this spiritual awakening na
kailangan may magbago sa finances mo for the better para ma-achieve mo yung goals mo. You also have the Six of Cups, so reconciliation. I feel like this is, yung iba sa inyo merong babalikan na pangarap nyo sa buhay nung bata pa kayo. So, example, ng bata kayo, gusto nyo maging teacher, gusto nyo maging piloto, or gusto nyo maging lawyer. So, maaring meron kayong gagawing mga actions towards that para mangyari siya paunti-unti, one step at a time. Yung iba sa inyo, hindi naman talaga kayo nagmamadali. Gusto nyo lang na meron kayong makitang progress doon sa mga goals ninyo or plano ninyo in relation dun sa pangarap ninyo ng bata kayo. So, halimbawa, nag-aaral na kayo, ganyan, or, you're giving yourself some time na tuparin yung mga childhood dreams ninyo. And, with your courage, with your strength, with your trust sa sarili mo, kayang-kaya mo yung ma-achieve. Yung iba naman sa inyo, meron kayong babalikan na dati yung trabaho, dating pinagkakitaan. Wow, may rewards. Your hard work is paying off. So, kung ano man yung mga efforts, sacrifices, actions na gagawin mo for your job, career, or business, ito ay rewarding. Makikita mo agad yung resulta niyan. And some of you may experience yung mga papamaraan para magpahinga na kayo ay feeling good. Or, may tipong biglang napagod ka, tapos gusto mo na mag-bakasyon or mag-staycation, check-in sa hotel, or anything that will make you feel comfortable. Gagawin mo para, that is your way to treat yourself. The people you are always with influence your future. So, pay attention sa mga taong makakasalamuha mo or hahayaan mo na ma-impluwensyahan ka kasi sila yung may malaking factor pagdating sa success mo sa future. Kaya surround yourself with people na gusto mong maging in the future. So, halimbawa, gusto mong maging negosyante o maganda dyan, magkaibiganin mo kung yung mga existing na may mga negosyo para matututo ka rin sa kanila. 'Di ba? Your intuition is correct. Follow your inner wisdom without fail. Yes. So, meron ding malakas na instinct, intuition ka ngayong January na kailangan mong pakinggan yung sinasabi ng instinct mo, especially in making decisions, dahil ito ay magli-lead sa iyong destiny, sa inyong life's purpose. Your success is now at hand. Allow the abundance to flow to you effortlessly. So, nasa kamay mo na daw yung success. Kailangan lang, hayaan mo na lang siya mangyayari. Go with the flow. Work towards it. Allow it. Let go of others' thoughts and opinions. It's time to embrace who you really are. Ayan. Kadalasan kasi, yan yung nagdi-discourage sa atin na i-pursue yung mga gusto natin sa buhay, lalo na kung ang mga taong iniisip natin na susuporta sa atin hindi tayo sinusuportahan. So parang naghahanap kasi yung iba ng pagkukunan ng lakas ng loob. But of course, minsan kasi napapa-apekto talaga tayo sa sinasabi ng iba. And it's not going to help us in achieving our goals. Kaya mas okay pa rin naman na kung talagang walang gustong tumulong sa'yo or sumuporta sa'yo, you have yourself. Meron kang sarili mo na mag-cheer sa'yo na kaya mo. Okay? From a strong foundation, you may build anything. Oh my God, ang ganda ng message na to. Having a strong foundation, kaya mong bumuo ng kahit ano. 'Diba? So, ang tanong is, ano ba yung pundasyon mo ngayon? Matibay ba? Kung hindi, paano mo patitibayin yung pundasyon na yan para magawa mo? Magawa mo ang isang bagay na gusto mo talagang ma-experience. Take heed of those who give warnings. Yes. Also, minsan may mga tao rin naman na concern sa atin na they are giving advice
for our good. So, syempre, you use your own discernment, no? And, kumbaga, i-balance mo yung energy ng instinct mo, yung intuition mo, and also the people na alam mong nagtitiwala sa'yo at naniniwala sa kakayanan mo. Because they also have something to say. Okay? So, that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. See you again.